So welcome to the feast. We want to welcome all those who are here for the first time. Palakpakan naman natin sila. Maraming salamat po. Thank you so much. For first-timers and of course those who brought them here. Maraming salamat po. Sana nahandaan nila yung dance number nila, no? Okay na ba? Ready na? Devira lang ako. Malis bigla yung mga yan. And I wanna thank those who responded to serve. May mga first-time servants din tayo today. Nakalakpakan natin yung mga yan. Alam mong first time nila mag-serve eh. Wala pa silang uniform eh. So, pero maraming salamat po sa mga nagsaserve. My prayer is that you'll have the best May ever. Amen? Amen? Let's have the best May ever. Kung kakilala mo yung mga katabi mo, pakitapik nga ng mga malakas yung mga yan. Pakisabi sa kanila, have the best May ever! Amen? Pansin nyo ba, humuhupa na yung init kahit papano? Eto na, di ba? Talagang init na init tayo the past few months or past few weeks. Ito, humuhupa na. Pero may makilala rin naman kayo. Yung, grabe yung naligo ka lang, lumabas ka ng CR, pawis ka na ulit. Di ba? Grabe yung mga panahon. Naku, ito na, palamig na tayo. Babagyo na. Kaya nakita ko to mga last meme na lang ng summer natin. May mga ganito pa ba kayo sa mga CR ninyo? Ha? Palagyan nyo na. Kung hindi kayo ganito, wag na. Diba? Patapos na tayo eh. Kasi ito pa yung isang meme na nakita ko, nakakatawa. Sabi niya, yung mga nagsasabing ayokong kumanta kasi baka umulan, please, ngayon namin kayo kailangan. Kaya please, kumanta ka lang. Pakisabi sa katabi, kumanta ka lang. Todo mo na, te. Diba? Simulan mo sa This Girl is on Fire. Parang gano'n. Love on Top. Ano ba yung mga kinakanta ninyo? Grabe yung Love on Top, di ba? Hindi matapos-tapos. Wala ka nang ngalang-ngala. Umakanta pa yung mga kakilala nyo magagaling. Or kahit kailan ng South Border. Pwede rin yun. Yung part na, yung talagang wala na. Yung puro gano'n na lang yung maririnig mo. But my prayer is this May will be different from other Mays. It will be different for you. Amen? Kaya pakisabi sa mga katabi, mag-move on na tayo. Go. Ano yung first song natin? Freedom is Coming. Your Freedom is Coming. Composed by Zach. Your freedom is coming. Lalaya ka na. Di ba? Ang ganda ng kantang yun. Your freedom is coming. Lalaya ka na. Ewan ko kung pwede mo sabihin sa katabi yun eh. Nakakulong ba yung mga yan? Lalaya na yan. So let's pray for God's blessing and abundance to be with us. Amen? This whole month of May. Let's all pray our favorite prayer at the feast. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Let's honor God's Word. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We are entering a brand new series called Feels. Pakisabi nga, Feels. Pakitagnan ng mga katabi, pakisabi, Feels. We're gonna talk about one of the most requested topic at this time. Emotions. Grabe. Ang daming mga pinagdadaanan, mga problema left and right. Talagang emosyon.
Emotions. So question, have you ever been heartbroken before? Grabe maka-yes yung iba, parang current parang ongoing bro. Have you ever been heartbroken before? Yung talagang sakit sa puso nun Bakit kailangan? Why? Because God created us with emotions. Ganun talaga Hindi ka niya ginawa na naging robot ka lang, tapos naging tao ka lang bigla. Wala. May emosyon. Kaya kung hindi ka pa umiiyak, kung hindi ka pa natatouch, guess what? Baka robot ka. Diba? Kung may nangyari sa inyo, kung nag-break kayo, hindi ka man lang nasaktan, baka robot ka. Lahat nasasaktan. Yung umiyak na ba kayo, yung talagang yung pillow ninyo, talagang ang puro uhog, yung talagang grabe. Talagang lahat nandun na. Kasi nga, basag na basag durog na durog Kahit ako, may niligawan lang dati Pagkatapos ko ligawan, after 2 weeks lang, bumalik na sa boyfriend niya Parang ganon. Talagang sakit. Sobrang sakit. May mga plano ka na hindi nangyayari. May mga surprises si Lord sa harapan mo. Lord, ba't makasama to sa buhay? Ang sakit-sakit. So iyak ka. Kung umiiyak ka or umiyak ka and you want to heal, you're in the right place. Allow the feast to bless you, to heal you. Tapos itong mga iyak-iyak na ito ay hindi bago. Tingnan natin. In Psalm 6, naranasan niyo na ba to? All night long, I flood my bed with weeping and drenched my couch with tears. Grabe, no? Not my pillow with tears. My couch. Ibig sabihin yung buong sofa. Basang-basa ng luha. Durog na durog. Drenched na drenched. Talagang iyak. Nag-away kayong magkaibigan, may namatay, nag-break, hindi mo naintindihan ang nangyari sa business mo, ano man yan. Ito po, si David, he wrote this while he was crying. Sinusulat niya yan habang si King David, talagang iyak siya ng iyak. Bakit? Kasi may mahal siya, si King Saul. Talagang his life was in the service of the King of Israel. Pero itong King of Israel, gusto siya ipapatay. Tapos nagtatago siya. Nasulat siya, Lord, ba't kailangan mangyari to? And by the way, may assignment ako sa inyo Kung okay lang naman sa inyo, mamaya, pag uwi ninyo, kunin nyo yung Bible ninyo, pagpagin mo konti, kasi alam kong malikabok na. Ganun-ganunin mo ng konti. Pwede naman sa app, pero mas masarap yung hawak mo na Tapos buksan mo sa Psalm 6. Pagbukas mo yung first book dyan sa Bible, Revelation yan Grabe, iba sa inyo, naniniwala. Grabe, wala kayong mga Biblia, talaga naman. Nasa gitna, Genesis po yung nasa simula, So, nasa gitna banda yan. Pagbukas mo Psalm 6, basahin mo, napakapuro. Napakatotoo. Maririnig mo yung halos magmura na lang si David siguro sa kanyang frustrations. Why? Listen to this. The book of Psalms, 150 prayers that contains a plethora of emotions. Ginugil ko anong plethora. Excessive amount of emotions. Lahat. Sadness, fear, grief, guilt, shame, lahat ng yan. At anong lessons ng Psalms? Always bring your most difficult emotions to bear to God. Pero ito, may regalo pong emotions. Kung ano man nararamdaman mo, every emotion has an important purpose. Even the most difficult ones. Yung shame, guilt, fear, anger, sadness. By the way, pag nalagpasan mo, titibay ka. Mas gumagaling ka. Amen? Kaya pakisabi sa mga katabi, gumagaling ka na.
Dahil problema niya, no? Gumagaling siya. Ito yung problema. If we deny our emotions or misuse them, we don't honor ourselves and we end up damaging our relationships with others and with ourselves. So, wag mong i-deny. Wag mong i-deny. Nasaktan ka, Lord, nasaktan ako. Nabastos ka, Lord, nabastos yata ako doon, Lord, may nangyari sa past, di parang, ako yun, Lord, ako yun. Allow the Lord to heal you today. Put your hands over your heart, please. Father in heaven, I'll try. In this whole series, I'll try. That's my commitment to you. This next 5 weeks that we will be discussing emotions. I give you everything that I have. Heal me. Bless me. Thank you. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. As you sit down, pakisabi sa mga katabi, huwag mong i-deny. Ano yung huling key mo? Siningit mo pa talaga yun. Huling-huli ko yun eh. Ano ba yun? Dunkin' Donut. Nagutom ako bigla. Okay. For those who are online, again, thank you so much for being here. And again, subscribe, share, like. And again, I pray that you give online. And if you give online, here are the many ways that you can give. And please share your screenshot to the email address provided or to the Facebook Messenger or Instagram page of Feast Salcedo. So maraming salamat po. The one big message today is this: you are loved. Yan. Pakisabi sa mga katabi, you are already loved. Go! You are already loved. Now, parati kong rin-remind sa inyo to ha, at ulit-ulitin ko, at wala akong sawang uulit-ulitin sa inyo to kasi ito yung isa sa mga natutunan ko talaga sa moral theology namin. Malalaman mong moral ang mga relasyon mo. Gusto niyo malaman? 3 lang may gustong malakalaman. Malalaman mong moral yung mga relationships na meron ka. Number 1 is this, kailangan merong. Okay, so yun muna. Dito muna tayo. Kasi kung walang label, hindi mo alam kung ano ba kayo, di ba? Nako, ito ang punot dulo ng lahat ng problema. Ito yung punot dulo ng talagang ang daming kalungkutan sa mundo. Bakit? Walang label eh. May mga maglalapit, magte-text, magsasabi, Brother John, break na kami. Grabe, sakit. Sabi ko, ang tanong ko, gano'n na kayo katagal? Brother, hindi naging kami. Paano kayo nag-break kung hindi ka? Anong i-break mo? Wala i-break. Tapos minsan nagtatanong, bro, hindi ko alam kung kami o hindi eh. Alam mo sinasabi ko, alam mo, kung hindi ka sure na kung kayo o hindi, guess what? Hindi kayo. Gising, huy. Kailangan lagyan mo ng label. Bro, wala nga ililabel na. Hayaan mo na, yan ipag-pray natin. Diba? Bakit? Para malinaw. Kasi minsan nakakagulo, puro lang sa salita, pero walang gawa. Meron naman na iba, puro gawa, walang salita. Ang labo. So minsan, bro, ano ba talaga kami? Kasi lumalabas kami, nagdi-dinner kami, nanonood kaming sine, pero alam mo yun, tapos sabi ko, nag-holding hands kayo. Nag-kiss na kayo. Bro naman eh. Grabe. Tapos di pa sila. So, minsan, kailangan mo lagyan ng label. Pakisabi nga, label. Okay? Yan, may assignment kayo this week ha, sa mga malalabo, lagyan ng label. Number 2 is this. Next, ano? Limit. Label, limit. Hindi want to sawa, Brad. Diba? Respect the boundaries of the current relationship.
Kung anong meron kayo, respect the boundaries. Ang hirap kasi nung yung bigay todo sa lahat. Kaya I'm always telling the youth, kapag ang audience ko ay youth, I would always tell them, alam nyo, be careful of what you send. Alam nyo po dati, nung panahon, sino nga 1985 dito? 1980s, diba? Yung mga matatanda na dito, diba? Yung mga boys or girls dito. Ewan ko, bro, diba? Si Jesus nga pala nandito. Lord, thank you so much for your presence. I mean, my gosh, Lord, thank you for... Kaya pala medyo iba yung presence dito sa harapan natin. Jesus is present in and within us. So, yung panahon namin ni Jesus, biro lang. Yung panahon na, alam mo yan, yung bago ka gumawa ng kalokohan, kunwari lang naman ito. Ito ay narinig ko lang naman sa mga kaedad ko. No? So, kunyari, pupunta sila kunyari gusto nalang manood ng hindi magagandang mga movies. Kunyari lang naman. Gusto nilang manood, hindi sila makapanood, wala silang access. So, ang gagawin nila, pupunta daw sila sa isang video store. Tapos, yung mga nag-rent ng VHS. Hindi ko alam ano VHS eh. Pero, yung rent daw yan. Tapos, kukuha sila ng VHS and then sasabihin nila doon sa kuya, sa steward doon, sasabihin niya, i-rent ko po ito. Tapos, babayaran, pagkabayad, tapos mamaya sabihin ng kuya, para kanino to? Po? Kasi pang matanda na to eh. Para kanino to? Ang sinasabi daw nila is, para po yan sa tito ko. Wow. Sabi daw nila. So, para sa tito niya, tapos, ayun, so wala naman siyang tito. Pero uwi siya, manonood siya, ayun, so doon siya nakakita ng kuno ng mga malalaswang bagay. Grabe. That was, before. Ngayon, anong rent? Subscribe. Lahat nandito na. Grabe yung access. So, the more you have to be disciplined. Tapos, pag kunyari, mga singles o young professionals, ang young professionals po, ang definition ko sa kanila is youth na nagkapera. Diba? Kaka-graduate mo lang eh. Nagkapera ka lang eh. Diba? Young professional ka na. Or single. Ito na. Please. Respect the boundaries of the relationship. Ako. May nakita ako, may kilala ako. Bro, grabe, nag-meet kami sa online. Mga online na yan. Tapos, nag-swipe right ako. Nag-swipe right din siya. Tapos, anong tawag doon? Nag-match. Nahuli ko lang yung mga dito. Yung mga nagsasabi ng mga match. So, ibig sabihin, yan yung mga nag-online, di ba? So, nag-match kami, bro. Ito yung problema. Nag-meet kami. Nung nag-meet kami, face-to-face, ito na first time namin magkita, bro. Ayun, kamusta? Ayun. Nag-love making agad. Sabi ko, tapos ngayon, kamusta kayo? Ayun, hindi na niya ako ino-contact. Tapos, ang tanong niya sa akin, ito, bro, anong gagawin ko? Sabi ko, malay ko. Unang-una, pinasok mo yan. So, hindi alam ko ano ang limit. Pakisabi nga, limit. Nako, ito, pag kinasal na kayo, pag nag-commit na kayo, itong mga ganitong sing-sing, nako, pag nag-commit na kayo, talagang commitment for life. Hindi na pwede. Kailangan mo na i-unfollow, kailangan mo, ang daming limit. Tapos may mga nagsabi sa akin, bro, di ba yung, may mga theme na live life without limits. Next. Ganyan. Anong say mo sa mga live life without limits? Sige, sabihin ko sa kanya, sige, try mo yung logo na yan sa finances mo. Sige, go! Sige, swipe! Swipe mo na swipe! Wala, may limit. Titirik din yan. Mauubos din yan. May limit lahat sa health mo. May mga kilala kayong 2 hours matulog, 3 hours. Hinahabol yung Queen of Tears para lang makarelate. Tapos na, inuulit yung episode 1 kasi hindi na-gets. So, yung pala yun. Kaya pala siya ganun. Naku, kailangan mo i-limit. Matulog ka naman. Pakisabi sa mga katabi, matulog ka naman.
ba? Hindi pwedeng sagad todo lahat. And that's why I'm telling, the same goes to, the young people that want to be in a relationship. Kunyari, may magsasabi sa amin, bro, ba't hindi ako pinapayagan ng parents ko magka-boyfriend? Ano ba sinasabi ko? 11 ka pa lang eh. Malamang. Hindi pa pwede. The same goes sa mga galit sa mga boss nila. May kilala kayong galit na galit sa boss nila. Araw-araw pagpasok, visit siya. Pag ako naging boss, di ako ganyan. Wow. Isa lang sasabihin ko sa inyo, know your limit. Know your limit. Respect the boundaries of the current situation. Alam ninyo, ang aking mga chikiting, isang 14 years old, tapos isang 5'3" at saka 1. Maliliit pa tong mga to. Yung 1 year old, pa turning 2 na to, this September. Isa sa mga favorite niyang gawin ngayon. Since ako ang kanilang ultimate yayo, no? Ako ang kanilang ultimate bantay. Ang isa sa mga favorite niyang gawin ngayon, tumalon mula chair, pababa. Okay. Pag na-achieve niya na yung mula chair, pababa, ano yung susunod niyang gagawin? Palagay ninyo. Table. Isang beses nakita ko sa table, nung umakyat yung 1-year-old sa table, umakyat yung 3 years old sa table. Nung umakyat yung 3 years old sa table, guess what? Yung 5 years old, hindi nagpatalo. So, 3 silang nasa table. Anong ginawa ko? Umakyat na rin ako. Sumama na rin no? Di nasira yung table namin. Gusto niya lahat. Talaga inaakyat. Hagdanan inaakyat. Tapos ito na, sabi ko, talaga kinakabahan ako. Kasi ang bilis na niya ngayon. Ang bilis. Pag aakyat siya ng stairs, mas mabilis. So, anong ginawa ko? Bumili ako, 900 lang, Lazada or Shopee. Bumili ako ng ganito. Yan. Ano lang to mga 3 days ago lang yan. Kakabili ko, fresh ng kwentong to. Talagang bumili ako niyan. Ngayon, takbuhan niya yan Tatalon siya, level 1. Tapos level 2. So level 3. So ito na si Joseph ngayon. Nakalimutan ko yung pangalan. So si Joseph, yan na siya ngayon. Ito na, nung nilagyan ko ng limit, nung nilagyan ko ng gwardiya, nung nilagyan ko ng gate, guess what? Ano yan? Ano yung itsura yan? Tantrum! Grabe iyak! At kapag umiyak yung mga bata, alam mo yung, kala mo sinaktan mo? Parang alam mo, Daddy, wow. But see, I'm putting the gate because of what? Palagay ninyo. For protection. Kasi pag hindi ko nilagay yung limit, masasaktan siya. Bakit siya masasaktan? Kasi hindi pa siya ready. Si Joseph lang itong topic ko hindi kayo. Iba sa inyo, wait lang. Siya pala, mamaya na kayo. Di ba? May limit kasi hindi ka pa ready. So minsan tinitiis ko yung iyak. Tinitiis ko yung eyes niya, tinitiis ko yung ano ba, gusto ko nga dito. Talagang tinitiis ko lahat ng iyak niya, tsaka yung tantrum niya, kasi hindi talaga pwede. Pero darating yung panahon, pwede na. Darating yung panahon, he will grow up in maturity, in age, just like his brothers, Javi and Julio. Darating din yung time. Pero ayaw niya, galit siya ngayon sa akin. Pag ngayon, pag uwi ko mamaya, nakaganon sa akin niya. Pero kailangan ko tiisin yung galit niya Alam nga namang sabihin ko, galit ka sa akin. O sige na nga. Sige, go. Hindi pwede. Darating yung time na pwede ko na siyang turuan, pero hindi pa ngayon. Kailangan niyang mag-intay. Pakitignan nga ang mga katabi. Yan. Kayo na ngayon. Ngayon pa lang. Nagtatantrum ba?
Parati bang galit sa buhay? Tanungin mo nga siya ito isang beses lang. Ano bang issue mo? Sige na, go. Tanungin mo. Ano bang issue mo? Diba? Parating kang galit. Lahat galit ka. Hindi ka galit. Diba? Parating kang galit. Label, limit, and the last thing is this. If you want your relationships to be moral, it should be present with love. Kailangan talaga may pagmamahal. Ito, sorry, puro kwento. But, again, since April 1, we don't have any, for any yaya. So, look, I'm like nakatutok to the 4 boys right now. So, 37 days. Ano na ba ngayon? Yeah, May 7. 37 days that me and my wife are juggling with house, kids, and work. May trabaho din po ako. May trabaho din ang asawa ko. Ang asawa ko nasa events. Itong mga events niya ngayon, last year pa yan nakabook. So again, sino naiwan sa bahay? So, di ba? I want to thank my clients. Pag nangyari, John, are you available to give a talk? Alam mo, first time ko pwedeng next month? Promise, next month. Pwede bang next month? Di ba may ganyan din naman kayo next month? Ang sakit sa akin. Kasi wala talaga magbabal. So wala sa ako. Eto na, 37 days into it. I asked the yayas before, why did you quit? Or bakit ka aalis? Kasi imposibleng hirap na hirap ka na kasi 4 days ka pa lang. Diba? Hindi pa kita napagalitan, te. Gusto ko nga kitang pagalitan ngayon, eh. Alam mo sabi nila sa akin? Na isa sabi, Sir, hindi namin kaya bata. Sa isip ko lang naman, di ba in-interview kita? At wala akong ibang sinabi, kahit hindi ka marunong magluto, hindi ka marunong maglinis, basta marunong ka sa bata. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi ka marunong sa bata. Okay. Isa naman, Sir, hindi namin kaya yung trabaho, eh. Sabi ko, ano yung trabaho? Linis, luto, laba. Linis. Ang daming walis dyan. 3, tig-isang floor. Ilang map? 3 rin, tig-isang floor. Hindi mo na kailangan iakyat yung map. Nandun na may map na dun. Pero hindi under yung map mag-isa. Kailangan mong gamitin. Ay, nako. Luto, yung grocery nandyan. Hindi naman ikaw yung nag-grocery, ako. Nandyan, lulutuin lang. Init-init, gano'n. Laba, may washing machine. And by the way, ako, pinapalaundry ko yung mga damit ko. So, hindi bata, hindi trabaho, gusto lang umalis. Ngayon, ako lahat, tsaka si Angela gumagawa. Nag-gets ko! Gets ko! Bakit sila nag-quit? You wanna know? Because when you do this, there is a certain level of love that needs to happen. Kasi kung hindi mo mahal, aalis ka. Pakitignan ng mga katabi. Mahal ba niya? Diba? Issue. Ano ba issue mo? Yun na lang. Kasi when there is love, there's a lot of dying that needs to be happening. Ang daming kailangan i-let go. Sige, siya na lang. Willing to let go of what you want. Naku, sige, ikaw na lang. Sige, parating ikaw panalo, pero okay lang. O sige lang, ikaw o sige lang. Ako gagawa nito. Sige. Kasi minsan, pagkatapos ko linisan yung table, guess what, anong gagawin ng 3?
Tatapunan ng tubig na naman. Kasi tuwan-tuwa sila makita akong linisin yung table. So why am I starting with label, limit, and love? Because we have two problems with our emotions. We have a trouble labeling and leading them. May kilala kayo may issue. Talagang, hindi ko alam ba nainis ako? Ba't di ko alam ganyan? Yan, kailangan natin ilagyan ng label. Bakit ka ba galit doon sa tao na yon? Lagyan natin ng label. Bakit ba tuwing nagpo-post siya ng kung ano man, nasa Boracay siya, naiinis ka? Marami naman nagpo-post sa Boracay, sa kanya ka lang naiinis. When you cannot label your feelings, you cannot lead them well. So the goal of the whole series for the next 5 weeks is to learn how to lead your emotions better so you can love God, love others, and love yourself more. Okay? So I'm done with my introduction. Talk number 1. Mabilis lang to. Talk number 1 is this. The first thing that we will talk about, by the way, this came from a book. Itong inaaral namin. Inaaral namin itong librong to. Napakaganda na itong librong to. Basahin ninyo. Pumili kayo ng PDF. Huwag yung mga pirated. Pero lang. Itong librong to, maganda to. Why Emotions Matter. By Tristan and Jonathan John Collins. Sino si Tristan? Si Tristan, siya po isang therapist that specializes trauma. Yan ang trabaho niya. Therapist siya, pag may trauma, kinakausap niya. Specialized. Si John, isa siya sa mga co-founders ng The Bible Project. Kung YouTube din niyo, Bible Project, ang ganda niyan. Ito yung The Bible Project. Sobrang ganda niyan. Sinisimplify nila into scribbles, into drawings, ang Bible. Ang ganda. So, si Tristan, and si John, ang ganda ng combination because it's scientific and biblical perspective at the same time. Tapos sabi nila, why does emotion matter? Number 1 is this. This is the first parang baseline among the hierarchy. Number 1 is shame. Shame. Ano ba ang shame? This is the intensely painful feeling of believing you are flawed and therefore unworthy of acceptance and belonging. Hiya. May kilala kayong mabilis mahiya? Diba? Nahihiya ako eh. Punta ka na isang gathering, o kain ka na, mahina ako eh. Wow. Diba? Pero iba, wala naman talaga hiya. Diba? Kain ka na, kain na tayo. Sige lang. Diba? Bakit iba-iba tayo ng level ng hiya? May mga, if I can go deeper, may mga ayaw magsimba kasi nahihiya. Ayaw mangumunyon dahil nahihiya. Sobrang weird. Sabi ko, hindi na siya umatin ng feast. Nakita ko sa mall. Sabi ko, ba't di ka na umatin ng feast? Brother, nahihiya na ako eh. Bakit? Kasi hindi na ako ma-attend eh. Kaya nga, bakit di ka umatin ng Sabi ko, kanino ka nahihiya? Sa'yo. Sabi ko, ba't ka nahihiya? Mas gusto ko nga nandun ka. Hindi kasi brother siya, matagal na ako absent eh. Kaya nga, so, umatid ka lang ng feast. Hindi nakakahiya nga, brother John eh. Kasi alam mo yung parang paikot-ikot kaming gano'n. Umatid ka lang. Ka na mahiya. Diba? Kasi minsan pala, pag nandito ako, mistake ko rin nung kabataan ako. Pag kunyari, matagal ka na hindi umatid, tapos umatid na. Pag nakita ko, Uy, umatid ulit oh. Nanggaganon pala ako dati. Ngayon hindi na masyado. Sa tingin na lang. Minsan naman, bakit di ka na umattend? Brother John, late na ako eh. Sige lang. Sige, mamaya pa yung love offering sa dulo siya. Diba? I mean, pwede naman. Bakit ka nahihiya? It's deeply rooted in us. Saan nagsimula ang hiya? Pag binuksan mo yung first book of the Bible, this kwento. Dito pa lang eh.
God created humans in His image and likeness, inviting to co-rule with Him. Grabe dati po. Sana, no? Talagang ang imagination ko, si Lord, si Adam, si Eve, holding hands sila, talagang siesta, tapos maglalakad. Ganun sila ka-close. Until one day, ito na, alam niyo na tong kwentong to, the serpent, sabi niya, no. Sabi ni Lord, you can eat anything except this. Ito yung sabi ni Lord, lahat pwede, wag lang to. Anong sabi ng dalawa? Bakit? Feeling ko kung ako si Adam and Eve, ganun din ako. Diba? Kung ano yung hindi pwede, bakit kaya? So punta silang dalawa doon. Ayun. There was a serpent telling them, hindi naman sinabi ni Lord na ganyan eh. Kung ano na kasinungalingan pinagsasabi. Ayan. And at that moment, their eyes were opened. And then suddenly, for the first time in the Bible, it was written, they felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. See, kailan ka ba nahihiya? Kailan ka ba nahihiya? Pag may nagawa kang mali, or may nagawa kang kasalanan. Kaya ako, parati kong pinupush, mag-confess ka na. Yung sa mga Katoliko dito, confess ka na. Sabi sa akin, nahihiya ako, brother. Bakit? Yun na nga yung best place para hindi mahiya. Pagka ito, sa atin lang ito, huwag niyo kayo record dito. Tsaka sa millions na nakikinig sa atin online. Pagpunta mo ng confession box, pag nag-confess ka, pag masungit si Father, kunyari lang huwag niyo ko quote dito Pag masungit si Father, sabihin mo lang, Father, thank you. As alis. Pwede. Hanap ka ng pari ulit, diba? Ang dami ko inimbitang pari the past few weeks sa'yo. Diba? Ang gwapo ng mga yon. Mababait yung mga yon. Huwag ka lang bumabad masyado. Diba? Pati kasalanan mo nung grade 3, talagang sinama mo pa para mahaba lang. Pero pwede kang mag-confess. The problem is this. Ano bang point ng Genesis 1? They stopped trusting God. They took matters into their own hands. They wanted to become the ultimate ruler of their own lives. So when the cool evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord walking about in the garden. So they hid from the Lord among the trees. Then God called to the man, where are you? I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked. There are 4 prisons of shame. Pag may ginagawa kang kalokohan, pag may ginagawa kang shameful, may prison po yan. Number 1 is this, obsessive perfectionism. Pakitignan ng mga katabi. Perfectionist ba sa lahat ng mga bagay? Talagang hindi masen yung report, hindi makapag-present. Bakit? Kailangan perfect lahat. Hindi makapag-date, hindi makapag-jowa, kailangan perfect lahat. Kasi dati ganito yung nangyari sa amin. Ako, kino-compare pa. Obsessive perfectionism. Kaya itong fee, sabi ko, kahit di masyadong perfect, sige lang, let's be perfect together. Number 2, shame-based identity. This is a prison. Why? Look at this. It's 10 times harder to remove self-labels versus labels given by others. Kasi sino bang madalas mong kausapin? Di ba sarili natin? Ikaw. Sana hindi malakas mo kausapin sarili mo. Kamusta ka na? Okay lang naman ako. Kaya ba natin? O kaya natin to. Sarili mo lang, di ba? Kinakausap mo sarili mo Pero minsan, nakakaya ka. Minsan, bobong mo talaga. Ang dami mo sinabi sa sarili mo. At mas mahirap tanggalin yon. Kunyari, may makakilala ako nung, grade 4 yata kami nun. Get one end. Pag-test na, get one end. Yung parating pa lang yung papel sa'yo, hindi mo pa alam kung anong content. Ang hirap.
Tapos ngayon may mga kilala ako, hindi pa papasok ng relationship, mag-fail to. Hindi ka pa nagpe-present ng business opportunity or ng business presentation mo, hindi bibili to. Kausap mo sarili mo. Kaya ang hirap patanggalin nun. Kesa yung sinabi sa'yo nung iba, ikaw ang taba mo. Ikaw naman, nagsalita. Pwede mong tablahin eh. Pero yung sinasabi mo sa sarili mo, taba ko nga. Grabe, taba ko. Sobra, grabe. Hindi na ako papay. Grabe, walang pag-asa to. Ayun. Yun ang mas mahirap tanggalin. So, my prayer is to be gentle with yourself. Pakitabi ka mga katabi. Sige na, pakisabi, be gentle with yourself. Amen? Number 3 is this, the blaming habit. Eto na. Mabilis ka bang manuro ng iba? Pag may problema, kasi siya eh. Kasi siya eh. Gigil tayo sa lahat ng mga bagay. Kasi siya eh. Kasi, may kilala kayong pag kunyari, may nakikita kayong news sa Facebook or feed, parating kasalanan ng presidente. Marami kasalanan niya. Pero alam mo yan, yung kasalanan ng VP, kasalanan ng senador, kasalanan ng congressman, kasalanan doon ng tatay ko, kasalanan ng nanay ko. Parating may ibang may kasalanan pero hindi siya. Yun. Sabi ni Lord, bakit? Sino sabing naked kayo? Bakit nyo kinain yung fruit? Anong sabi ni Adam? Lord, kasi yung babaeng binigay mo, sabi sa akin. Sino sinisisi ni Adam? Si Eva tsaka si Lord. Yung babaeng binigay mo. Sabi ng babae, kasi yung serpent na to, siya nagsabi sa akin. So tinuro yung serpent, yung ahas. Ang sabi ng ahas? Wala na. siya na lang. Wala siya maturo. Siya na huli. Pero alam mo yan, yung turo na. Iba ang may kasalanan sa sitwasyon mo. Tigilan mo yan. And number 4 is this. The poison of isolation. Pag may kasalanan ka, gusto mo lang nagtatago. Alam kung gustong kausapin. Huwag ganyan. Again, every emotion has an important purpose. Dig deep into your heart, even the most difficult ones. Lahat po ng emosyon mo ay may purpose. Anong regalo ng shame? Pag nahihiya ka, ito po ang regalo ng shame. To tell you that something is threatening your identity and needs your attention. Hello, okay? Sagutin mo na yan. And I pray that let shame be your signal to go back to God and your safe friends. Shame. Everybody say shame. You know, when I was preparing this very simple message on shame, nung sinasabi ko na nung ending ko, sabi ko, Lord, bakit parang bigat nitong topic na to sa akin? For me, parang wala akong joke sa malagay masyado. Then I realized that I need kukoy right now. That I realized that shame is what I feel every time I give a talk. Shame is what I feel every time I preach. Let me tell you why. Alam mo itong past 37 days na itong pinagdadaanan namin ngayon. Mahal ko yung mga anak ko. Kaso napapansin ko sa sarili ko, bilis kong
Magalit. Ang sarap magalit. Alam mo yung mga kausap ko, 3 maliliit. Sinisigawan ko pa yung 3. Si Javi medyo malulolo ng konti. Si Julio, chill lang siya. Ang pinaka-chill yung baby. Kahit anong gawin ko, gano'n lang sa akin. Parang ako galit. Parang hindi ko gusto yung setup namin. Parang hindi ko talaga siya gusto. Tapos alam mo yung feeling kong parang talong-talo ako sa buhay. Feeling ko lang naman yun Parang, I will preach mamaya or may talk ako. Tapos kakasigaw ko lang sa anak ko kanina. Tapos, sabihin ko may pag-asa, may mga solusyon ng problema mo. Ako nga walang solusyon Hirap. May mga times na parang disconnect. Maraming times may disconnect. Kasi ang prinsipyo ko sa buhay, tinok ko na Gagawin ko ba? Kayo na gumawa. Ang tok-tok lang, di ba? Joke po yan. Baka mamaya hindi nyo mag-gets. So ako parang hirap na hirap minsan mag-talk kasi nga parang bigat na bigat ako Pag ako po, may hobby ako na ginagawa. Pag feeling kong talo na ako sa buhay, napatulog ko na yung mga anak ko, punta akong photos, recent, I would just browse. Saan ba yung 37 days ng buhay ko? Maliban sa screenshot ng mga bayad. May prayer time kaming yung maliliit. Si Mateo kasi may sariling buhay sa taas yun So, pag napatulog ko na sila, I would just browse at my photos. Hindi ako wala na akong energy manood din Wala rin energy maglaro. So, browse na ng photos. This was day 1 of the 37 days. Yung picture na yan. Day 1. Laro, pare. Diba? Parang enjoy na enjoy ba yung baby? Minsan gusto ko yung picture namin na ganyan, yung blurry, yung real life, diba? Yung ganyan, mga ganyan selfie. Sige lang, smile! Ayoko. Yan, yung day 1 namin. Tapos kapag bibili kami ng food, pag bibilang ko sila ng food, iiwan ko yung baby ko kay Angela, ikaw muna dyan. Habang mag-meeting si Angela, dadaling ko yung 2. Kasi hindi pwedeng maiwan yung 3, may mga meeting. So ito, 2, kata mo. Pag bibili ko sa Jollibee, kailangan mo silang paupuin dyan sa gilid kasi pipila ka Pag hindi mo pinaupo, Dad, are we there? Are we there? No, are we there? We are here. No, Dad, about the order? The order, is it there? I'm lining up. Umupo kayo! Picture. Tapos may mamaya sabihin nila sa akin, Dad, let's buy Chippy si Joseph. Let's buy Chippy ice cream. Me too, Dad. Me too. Kunyari kapatid niya pero siya rin pala. Pero uuwi kami, diba? May ice cream siya. Tapos mamaya, siyempre pagkatapos mong pakainin, papatulugin mo na. Ito po ang perspective ko pag papatulugin ko na yung anak ko ng hapon. Diba, tulog na yung isa dun sa kama. Pero ginagawa ko niyan, sige, zoom out mo. Nasa meeting ako. Tapos the next day, may coffee mate akong kasama. Hindi yung coffee mate na brand. May
Kakape ako sa labas. Siyempre, may kasama ako magkape. Ngayon, natuturuan ko na si Javi. Kaya mo yan. Maghugas ka. Pero ano talagang ginagawa niya? Nagtatapon ng tubig. Pero gusto, alam mo yan, Dad, minsan lumapit sa akin yan. Maghuhugas na ako eh. Sabi niya, Dad, finish your coffee, let me do it. Touch ako. Binuksan ng malakas yung grapes. Diba? Tuwan-tuwa siya. Akala niya nakakatulong siya. Pero okay lang. Sige lang. Ito, kagabi, bago matulog. Puro kalokohan. Madalas nahihiya ako, pero hinahayaan ko lang mahalin nila ako. Ang tanong ko, hinahayaan mo bang mahalin ka? Because you are already loved. Daming problema, di ba? Daming problema yun. Pwede naman matanggal na lang lahat ng problema eh. Pero hinahayaan mo ba ang Diyos mahalin ka? Because why? Only love can heal shame. My favorite quote in the world, I didn't put it there, is go to God agad. Go to God agad. Go to God agad. Go to God agad. Why? Because when we expose our hurts to God, we start healing. When we expose our hurts to God, we start healing. So please tell this to yourself. Put your hands over your heart, please. Okay, well, next slide. You are already loved, accepted, celebrated, and blessed. But can you place you then I'm already loved? Can you whisper that? 1, 2, 3, go. I'm already loved, accepted, celebrated, blessed. One more time. I'm already loved, accepted, celebrated, and blessed. One last time. I'm already loved, accepted, celebrated, and blessed. Can you all stand, please? Now, as we worship, as we sing this song again, receive this. That you're already loved, accepted, blessed. Accepted, blessed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, I lift up to you every person here in this room. Let your love overflow in this place. Heal our brokenness. Heal our relationships. And I pray that your majestic and powerful love be with us right now. Show us the way. Jesus, you are the way, the truth, and life. So bless us, Lord, tonight. May we see you. May we see you in everything that is happening. Bless us today.